And then guys, no, for this video, we are going to talk about Fibonacci channels. Ano ba si Fib channel? As I said, si Fibonacci retracement is ginagamit natin siya to measure yung possible retracement ng isang asset, no? Just like this, 'di ba? And then I have taught you guys kung paano ginagamit si Fibonacci extension to possibly find out ano yung mga pwede nyong targetin, 'di ba? In this case, tinarget niya yung 1. Oh, 'di ba? Saktong-sakto sa 1, which is yung measurement nitong haba nito. Ayan. Gaano to kahaba? Ayan. Pagka kinopy and paste mo yan, simula doon sa retracement mo. O yun, saktong-sakto sa 1. But now, what about Fib channel? What's this? Naturo ko na din si Fib time zone. Though, kay Fib time zone kasi very, ano siya. Let's say, subjective. Diba? But that's okay. Ngayon, Fib channel po is all about trend lines. Hanap tayo ng trend line dito. So, zoom out ko siya. Meron bang trend line? Actually, if ako tatanungin nyo guys, no, hanap muna kayo ng trend line. Eto. Pwede to, no? May trend line dito, no? Am I correct? That's trend line, right? Bumaba kaunti sa trend line. Now, guys, ang gagawin nyo sa Fibonacci channel nyo is you start drawing yung trend line like that. Tapos ito po, kita nyo to. Itong number 1, kung saan nakatapat yung mouse ko, isitatapat nyo lang siya sa kung saan nyo nakikita. Like, hanap lang kayo ng isang area na parang sa tingin nyo sakto lang din yung market. I mean, kung saan siya uuntog na pinakamataas. In this case, diba dito tumuntog? Now, ang concept lang ng Fib channel is para siyang Fibonacci na tabingi. Ngayon, naalisin ko na lahat. Parehas lang po ng settings ko kay Fibonacci channel, saka kay Fibonacci retracement. Parehas lang. The numbers, look at the numbers. 382, 618. Add kayo sa 0.65, diba? Then, alisin ko background. And the same settings, by the way, no? I'm going to use the same settings. Orange yan. 618 is yellow. 0.5 is yellow. 655 is yellow. The rest, orange. 236 wala. Pero pwede nyo ilagay. Ngayon, tingnan nyo lang. Saan nagbabounce yung market? Kahit napababa siya, tingnan nyo saan po nagbabounce ang market? Sa 0.618. 0.618. Ito, nagbounce siya sa 0.5. Bumagsak. Tingnan natin. Saan siya nagbounce dito? Kaso tapos yung trend line ko dito. Am I correct? But, pwede natin extend yan. Habaan ko lang. Oh, now guys, bumabagsak sa 0.618. So, technically, it is just a way for you to anticipate where the price could possibly bounce. Hanggat hindi nasisira tong channel na to, pwede mong gamitin. Umangat siya dito sa 786. Ayan. Hanggat hindi lumalagpas ng sobra, this is still valid. Tingnan nyo. Umabot siya dito sa pinakatuktok, diba? Tapos bumagsak siya bigla. Saan siya nag-react nung bumagsak siya? Sa 0.618. And ayan. Ngayon tingnan nyo if i-extend ko tong trend line ko na to, the Fibonacci channel still holds. Sabihin, valid pa din siya. So, tingnan nyo umangat siya, bumaba. Yes. But, nire-respect niya tong area ko ng golden pocket. Umangat, bumagsak, nirespeto. Hindi lang po siya katulad ng sa Fibonacci retracement na ganyan. 'Di ba? Hindi. Pwede siyang umangat, mas pwede siya mag-bounce doon sa golden pocket. So, kumbaga, itong golden pocket na to is parang double purpose for pataas and for baba. But kayo guys, up to you kung paano nyo siya gagamitin, no? Hanap pa tayo ng iba pang example. Try natin sa 4 hours ng Ethereum. Diba? And actually, it's the same Hanap tayo ng ibang date. February 29. Wow, leap year. Hanap tayo ng trend line. Ang pangit kasi ng trend line, masyadong tayong-tayo. But, once again, that's okay. Drawing ako muna ng trend line para may basis ako. Diba? Ito. This is the trend line. Yan. Ay, medyo pangit yung trend line Hanapin ko lang yung best fitting trend line. Like yung pinakapasok na pasok ba.
Yan, ito. Ito yung ngayon pinakapasok na pasok na trend line. Alisin ko lang EMA. Yan. Eh, yung pinakapasok na pasok na trend line, di ba? So, yun, diyan ko sisimulan yung Fibonacci channel ko. So, paano? Ngayon, you start at the bottom. Yun. So, gagayahin mo lang yung linya na yan sa una. Yun. You click that. Gagawin mo muna yung trend line. That's your first part. Second part is itatapat mo lang to na paganyan. Doon, ito yung pinakamataas, di ba? Diyan may tutok. Guys, saan po nagbabounce si market? 618, bumagsak. 618, bumagsak. Ngayon, umabot na siya sa pinakatuktok. Ngayon, depende pa din yan, di ba? So guys could see, doon siya nagbabounce. Ngayon, kita nyo gumawa siya ng bagong high, edi dyan yung itapat. Iangat nyo lang. So ngayon, sa 0.5 na lang siya nagbabounce. But, etong trend line na to, it still holds. Hanggat hindi yan nalalagpasan ng market. Kaso nalagpasan na ng market. So, once again nga, if ako tatanungin nyo, hindi ako maghaharap ng ganito ka grabe na pag-angat talaga. Ayoko nung ganyan mga trend lines eh. Mas prefer ko yung hindi masyadong angat na angat. Like mga ganyan lang mga trend line ba. Hanap pa tayo. Medyo pangat yung example ka atin dyan. Eto, to. Ayan. Yan. Ito magandang trend line to. Diba? So, you put your fib channel from here to here. And tapat mo dito. Tapos ayan. Basta dapat yung linya na to. Yung linya na number 1. Nakatutok lang dyan. Guys, saan po nagbabounce? 0.5, umangat sa 1, bumagsak. 0.618, bumagsak. 0.618, bumagsak. Extend ko to Lumabas siya kaunti. Pero guys, as you guys could see, no, nire-respect naman yung line. So, ang problema lang kay Fib channel is that this would only work if like, kunwari ganyan. Eto, nakapag-fib channel ako dito, diba? So, paano yan mangyayari dyan? So, syempre, alam mo na may 618 dito. Ayan, may area ng golden pocket. Ano ba yung nasa left side? So, ganun pa din ang confluence natin, guys. Pwede nyo pa din gamitin yung mga confluence na naituro ko previously, such as yung mga anchored VWAPs and all. Ito yung tuktok. Oh. Anchored VWAP, nandito yung green band sa golden pocket. Oh. Nag-bounce sa golden pocket plus the VWAP. Na ipubuksan ko yung EMA, wala. Malayo yung EMA dito sa area na to. But the VWAP is our additional confluence plus this fair value gap right here. There's a fair value gap right here. Ngayon, nag-work siya. This is the power of Fibonacci channel. If si Fibonacci retracement is all about normal lang, etong si Fibonacci channel is patabingi. Yun lang po yung difference niyan. Hanap pa tayo ng trend line na medyo what about the weekly? No? Na-curious ako sa weekly. Ay, ang pangit ng weekly. Daily na lang. Ano bang trend line sa daily? Wala akong makitang trend line eh. Yung malinis ba na trend line? Eto. Meron dito trend line pababa. Ito, diba? So, Fib channel. Sabihin natin na hindi ko pa nakikita ng buo. So far, ito ba nakikita ko? Doon may trend line, yes. Oh. Diba? May trend line. Oh. Fib channel. So, gawin nyo man yung trend line. Tapos, isakto nyo sa pinakamataas. Tapos, itatapat nyo na lang na ganyan. Pwede rin naman nakaganyan. Kaso, ang pangit, diba? Mas gusto ko syempre pantay. Oh. Saan ako pwede maglong na area? If ever man. Pwede ako maglong dito sa golden pocket. But, meron ba akong dapat tingnan sa left side? Merong order block. Diba? Yung order block dyan. Or area of demand. Oh. May confluence ako. What about the EMA? 200 EMA. Ayan. Nandiyan. Ngayon, dito hindi ako makapag-VWAP. Kasi pababa siya. Diba? Pababa siya. Like, ang retracement na yan ko is patayo sa ano. So, dito walang VWAP dito. Tingnan natin, ipagbabound siya doon. So, kasadly, hindi. Ang pinuntahan niyang area is dito. So, that's one
hard part. Kasi di mo alam if saang area siya magbabounce, if dito ba o dito. But as you guys could see, where did it bounce? Sa 618. Sa golden pocket pa din. Meaning that, hindi man niya masasakto dun sa initial plan mo, but because dito, meron tayong order block, ayan, if i-refine ko yung order block ko, ayan, di ba? Pinitik yung order block ko. Now, let's assume that I was waiting for this moment to come. Siyempre, entryan ko yan sa lower time frame. Hindi na ako makapag 5 minutes, sayang. But yeah. Diba? Ito guys, matitrade ko na to. Hindi man siya yung ma-hold ko ng sobrang tagal, but I could trade this reaction off sa lower time frame because this is in daily. Okay, this is in daily. Diba? And ayun, lumagpas na tayo sa lumabas na siya, meaning that baka hindi na natin siya magamit unless i-extend mo pa siya. Basta, it's all about trend line, guys. Although, wala na, hindi na siya bumabalik sa loob. Unless you want to put numbers na nasa labas ng trend line. Diba? Pwede rin yun. Like, pwede nyo pang idamihan yung Fibonacci nyo, but that is up to you kung paano kayo gumagamit ng Fibonacci. Okay? Alam ko merong number na significant na negative 0.18 and negative 0.27, which is ayan guys, diyan siya nagre-react, diba? Ewan ko kung ano yung number na yan, nakita ko lang somewhere ginagamit nila. But yeah, once again guys, Fibonacci channel, it's all about parang Fibonacci retracement din yan. It's just that you use it patabingi. Okay guys, I hope that you have learned something, no? And see you guys sa next vid, which is ito. Pwedeng ito, kahit ano dito. Pero let's try Fib speed, resistance fan. Ano ba to? Wow. Di ko gets, pero aaralin ko yan para maituro ko sa inyo guys, okay? So once again guys, ayun. Yan po ang ituturo ko sa inyo guys the next time. Okay? So once again guys, thank you so much and see you soon, no? Fib speed resistance fan. Yan po ang aralin natin next time.